Naririnig ka nila ka-misteryo stories. Ikaw ang susunod na kwento. Hello po, Kamisteryo. Magandang gabi po sa'yo at sa mga viewers mo. Sana po ay isa ako sa mapili mo na ma-narrate at ma-animate. Ako po pala si Adrian. Taga Cavite na po ako sa ngayon. Yung ikukwento ko po nangyari nung nag-aaral pa po ako. Nung mga panahon po na iyon wala pa po talaga akong kakilala sa Baguio. Opo, sa Baguio po kasi ako nag-aral ng criminology. Kung kaya't kinailangan ko po talaga na mag-boarding house. Kaya naman talagang naghanap po ako ng malapit lang sana sa academy. Pero wala po akong mahanap ng mga panahon na yun, Kamisteryo. Lahat po punuan na. At yung iba naman, naka-reserve na yung mga slots. Kaya, no choice po ako. At napilitan na lamang po akong maghanap kahit dun sa medyo malayo. Pero, at least sana kaya na kahit isang sakay na lamang patungong eskwelahan. So, ayun na nga po, Kamisteryo. Nakahanap nga po ako ng dorm na masasabi ko na okay na rin. Kahit papaano, at maganda na rin. At ang pinakamahalaga may privacy. Kasi, kanya-kanyang kwarto, hindi yung magkakasama kayo sa isang kwarto. Nung una po okay naman at normal naman po ang lahat. Hanggang sa may umupa na. Doon sa tabi ng kwarto ko. Doon na po nagsimula ang lahat. Pero halos noong una nga po hindi ko po talaga siya matiyempohan na makita. I mean, ito pong bagong lipat na nagre-renta sa tabi ng kwarto ko. Yung tipong alam ko na may umuuko pa sa kabilang kwarto. Pero hindi ko naman alam kung sino o ano ang itsura, kung lalaki ba ito o kung babae. Yung iba ko pong mga kadorm kakilala ko na po, maliban nga lang po doon sa tenant na nasa katabi kong kwarto. Lumipas na nga lang po ang 3 araw na pinakikiramdaman ko na lamang po itong katabi kong kwarto. Pero, halos para bang walang nakatira dito. Kahit nga po, hindi naman nakapadlock ang pintuan nito sa labas. Normal na po kasi na padlock ang pinakalock namin sa mga pintuan namin dun sa dorm. So kapag nakapadlock yung pintuan mo, ibig sabihin, wala ka dun sa kwarto. Pero yung kabila nga pong kwarto, lagi naman po siyang hindi nakapadlock. So ang ibig pong sabihin, nandun yung tao sa loob ng kwarto. Pero kahit nga po kaluskos o kahit anong ingay wala po talaga akong naririnig na nagmumula doon sa kwarto. Pero ayun na nga, lumipas ang 3 araw at 4 na gabi na tahimik lamang yung tenant na nasa kabilang kwarto. Pero itong isang gabi na to naalimpungatan na lamang po ako sa isang napakalakas na tugtog. Isang tugtog na hindi ko rin mawari kung anong tugtog ba yun o kung anong banda ba yun. Nagulat ako at nagtaka dahil hindi naman kasi pangkaraniwan ang mga ganong eksena sa dorm. Lalo at lahat kami sa dorm ay estudyante at halos lahat ay
laging maaga ang gising. Kaya medyo nabastusan din ako dun sa bagong tenant sa tabi ko na nagpapatugtog. Pinilit ko na lamang na muling matulog hanggat may nararamdaman pa akong antok upang hindi ito mawala, at hinayaan ko na lamang ang pag-iingay ng katabi kong kwarto. Inaumagahan nga pagpasok ko ay nakita ko yung doormate kong si James, na kapwa ko criminology student, at naikwento ko sa kanya yung weirdong ka-doormate namin na nasa kalagitnaan ng gabi bigla ba namang binirahan ng malakas na padugtog. Nagulat siya. Di niya alam na may bagong tenant pala. Sabay pilyong tanong nito na kung babae daw ba. Sabi ko naman hindi ko nga alam. Kasi di ko pa nga kako nakikita Pero sa isip-isip ko ng mga oras na yon, dahil sa ganong klaseng tugtog, malamang sa malamang lalaki itong bago naming tenant. Meron ba naman kasing babae na ganun klase ang pagpapatugtog? Maliban na lang kung medyo boyish siya. Mga halos mag-aalas 8 na ng gabi at pauwi na ako nang makita ko ulit itong si James. Sabay na rin kami na sumakay sa jeep pauwi ng dormitoryo. Naku pre, alam ko na kung paano natin malalaman kung lalaki ba o chicks yung bago nating roommate. Ha? Naku pre, ano naman pinag-iisip Nagkausap na mo? naman nga kami Talaga? patungkol dun sa bagong tenant. Natanong ulit ako nitong si James kung gusto ko daw bang makita yung bagong lipat. Adi, sabi ko naman baka naman sa kako talaga yung gustong gusto talagang makita o makilala yung bago. Sabay tawanan na lang naming dalawa. Pagdating namin ng dormitoryo kanya-kanya na kaming punta sa kanya-kanyang kwarto namin. At makalipas nga lang halos mga 3 oras ay naulinigan ko na may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Siyempre tinanong ko muna kung sino siya. Nagulat ako at nagtaka. Si James na naman pala. Pagbukas ko nga pumasok agad siya. Sabay senyas na wag akong gumawa ng ingay. At may binulong pa ito na may plano raw siya. Nagtaka ako kung anong plano ba ang pinagsasasabi nitong si James? At para saan? Pre, naglagay ako ng cellphone dun sa may paso. Ipinanik ko yung paso dun sa may patungan para makita natin kung lalaki o babae. Nung nagsasalita na siya, saka ko naintindihan na gusto niya palang makita kung babae o lalaki yung bagong lipat. At ang nabuong plano niya i-video niya daw. At nakahanap na rin siya ng tamang paglalagyan ng cellphone niya. Yung makikita, yung papasok o lalabas sa kabilang kwarto. Nakahanap na rin siya ng pwestohan kung saan niya ilalagay yung cellphone niya. Kung saan hindi ito makikita. At nang maipwesto na nga niya ang camera niya, iniwan na nga niya ito. Pre, uy, ikaw pala yan, pre. Lumipas ang halos 30 hanggang 45 minutos na paghihintay. At may narinig na nga kaming langit-ngit ng pagbukas at pagsara ng pintuan sa kabilang kwarto. Kaya nagpalipas pa kami ng mga ilang sandali pa bago kuhanin yung cellphone ni James sa labas. Para malaman namin kung pumasok ba
o lumabas ba yung tao sa kabilang kwarto. Nagdahan-dahan pa nga si James sa paglabas ng kwarto ko para makuha yung cellphone niya. At nung hawak na nga ni James yung phone niya, kaagad niya itong instap sa pagre-record ng video. At nagpunta agad sa gallery para makita namin kung anong kasarian ng bagong tenant. Ay, pinapanood na nga namin Sino? Agad-agad na nagliliwanag ang mga mata namin. At nanlaki. Dahil babae pala yung new tenant. Pero mas nanlaki ang mga mata namin. Hindi dahil isang babae pala. Pero dahil sa kung ano ang itsura nito. Mahaba ang buhok. Nakaitim na parang duster. At sadyang nakakakilabot po talaga ang itsura nito. Lalo na po nung sinumpa namin yung video. Animoy, parang may mga bahid po ng dugo. Yung mga kamay, braso, bibig at maging hanggang sa dibdib nito. At talagang kapansin-pansin po dun sa video na nakayapak po ito. At marumi ang mga paa. Talagang nagulat kaming dalawa ni James sa nakita namin sa recording na yun. Nagkatitigan na lamang kami. Di namin alam kung paano ba yung babae na yun, o kung kailangan ba namin siyang tulungan, o baka naman killer po pala yung babae. Mamamatay tao po pala siya. Pero mas kaya naming paniwalaan na mamamatay tao po yung babae na yon. Dahil di siya mukhang nangangailangan ng tulong, Kamisteryo. Di po namin alam kung sasabihin ba namin sa may-ari ng dorm yung natuklasan namin ni James. Baka mabaligtad lang din po kami, di ba? Kasi lalo na, di ba, babae yung tenant. Pwede siyang mag-deny. Marami po kami naiisip ni James na what if nun. Kaya nga po, nagpasya na lamang po kami ni James na lumipat na lamang ng ibang dormitoryo. At kalimutan na lamang ang nakita namin. Hindi nga po nakabalik si James sa kwarto niya nung gabing iyon, Kamisteryo. At doon na lamang siya nagpalipas ng gabi sa kwarto ko. Sa sobrang takot na lang din po siguro namin. Buti na nga lang po walang kontrata ang pag-stay namin dun sa dorm. Kaya anytime pwede kaming umalis o lumipat sa iba. Shoutout na lamang po pala Kamisteryo dyan kay James. Tol, kung mababasa at may animate to ni Sir Kamisteryo, malamang sa malamang kung mapapanood mo to maaalala at maaalala mo. 100% sure ako dyan. Isa sa mga unforgettable na pangyayari sa atin to, Tol. Hanggang dito na lamang po pala, Sir Kamisteryo. At thank you po in advance. Another chicks na naman to.
Kala mo, ako ang mabibiktima mo. Ikaw ang biktima mo. May naamoy ako dito, lalaki. And thank you for watching.